Yan o. Basta, hindi pa rin tayo nakakapaligpit dahil di pa dumatating yung inaantay ko paglagyan nito mga to. Kaya, ayun o, basta. So, Saturday unboxing tayo. Buti naman medyo tumigil-tigil na yung ulan. Okay. Nakalagay naman dyan yung title, Attack Shark. Medyo familiar na tayo sa keyboard na to kasi ilan-ilan na rin yung ganito natin. At kasabayan nung lang 2 ng mga panahon na nauso yung lang 2 na 66 key. Mechanical switch pala to. Hindi ko matandaan. Pero sige, open na natin. Okay. Game. Attack Shark X66. Meron ba ako nito? Parang, hindi. Parang lang, pero feeling ko wala. Kasi usually pag umorder naman ako, tinitingnan natin baka kasi madoble. Okay. Wait. Okay. So, try mode. Magkano to? Attack Shark X66 1899. 1899. Nakuha natin ng 1649. Medyo tipid sila magbigay ng discount. Pero, tingnan natin. Although maganda naman yung mga quality ng Attack Shark. Check natin to. Sana ganun din. Okay. Game. Boom! Talaga nagiging standard na yung ganito, no? Ang ganda ng... Alam mo yung may dagdag... may dagdag factor kasi pag may ganyan, medyo nagiging semi-premium looking kahit hindi aluminum. Uy, ito na naman yung malaking... Hindi na natin to todo buksan, pero ito na naman yung malaki. Legit to kasi ito, ang kapal, no? Ayan. So, hindi na natin full extend kasi nakita na naman natin to at kadalasan well, just in case may maganap, message na lang para open natin ulit. Pero yun, X66 na mechanical tri-mode keyboard at meron siyang kasamang standard switch keycap puller. Uy, may extra switch. Tapos, ito, so ano ginunto na lang nila. Ganda sana to. Ito medyo matte to. Ito kaso, tumaking tabin. Sana ginanto na nila, mas maganda sana kung ganito. Pero, wala lang. Although, kable lang naman. Pero kasi, alam mo yun, may dagdag price value rin. At may kasama siyang extra dalawang switch na ang tatakbuhin. Ay wala. Hindi, Attack Shark. Hindi nakalagay yung pangalan pero yung logo niya hindi kita eh. Ito, inisa ko. Hindi kita pero very minimal pero ang ganda nun . So sound check. Meron onte. Tingnan natin pag yun sa keyboard na mismo kasi doon tayo magkakaalaman. Alright, tabi na natin to. Oops. Okay. Tayo mabalik. Ayaw mabalik. Okay. Yan. Tabi natin dyan. Oops. Ito rin. At punta na tayo sa keyboard. Napakaganda naman. Sana lahat ng mga keyboard moving forward, although sige sabihin na natin hindi magiging ganun lahat kasi syempre meron mas mura like na sa less than 500 or 1,000. Pero to sana sa mga at least mga 1,500, 2,000 patas. Sana at least mga ganito na kasi 'di ba pagka itatabi mo rin additional protection, wala lang. Share ko lang. Opinion ko lang naman 'yan. Okay, 1 2 Familiar, may ganito na tayong keyboard na parang rock pira. Parang yung una kong pumasok kasi yung sa knob niya, tsaka yung sa layout niya. Pero before tayo pumunta doon, tabi ko lang to para hindi tayo makalat. Oops, yan. At tatabi ko ulit to pagkatapos kasi nakita niyo yan? Hindi ko mamalikpit dahil bala ko na ilagay lahat ng keyboard para malinis. Okay, so going back, kamukha siya ng rock pira. Correct me pag pero feeling ko kamukha siya nun. Bukod dun, ayun yung may mga knob sa likod, parang
Basta, nandun siya banda. Hindi naman siya comparison video, pero, uy, napindot ko, medyo swabe ah. Sige, doon na tayo, napindot ko na eh. Medyo matigas. Medyo matigas tong part na to, pero ayos lang. Ito. Tuwing sa stubs lang naman siguro, pero yan. Okay, ayos lang. Itong ganda. Ito maganda. Mas maganda yata yung kahol. Ewan ko naririnig yung kahol. Meron nonte. Kasi pumapalo yung meter eh. Ayan, so balik tayo dito. Pag bumipindot ako, parang naririnig niya ako eh. Ito. Yan, wala. Okay. And yung knob, yun lang. Hindi ko talaga trip yung gantong knob. Alam mo, parang siniksik lang siya. Pero since, again, compact siya, isa to sa mga pwede kong bitbitin, lalo na pag may lakad tayo kasi very cute and compact lang siya. Tri-mode. Ayun, nakikita naman kaagad natin. May dongle sa taas. May dongle na magnetic. Uy, magnetic. Suwabe ah. Ayun oh. Oops, suwabe oh. Magnetic. Oops, magnetic. Kita natin yan. Tapos yung toggle niya, pag nasa gitna. Ang daming unnecessary noise, pero ayan yun na. Toggle niya sa gitna, syempre wired. Ito, dito para kita natin. Sa wired, pero kasi pag pagbaliktad, depende na lang kung saan nyo titingnan. Makita nyo naman, pag nakaharap sa'yo na nakabaligtad, ayan, 2.4. And then, Bluetooth, USB-C, syempre, Windows and Mac. Maganda to. Lalo na sa ayaw na maghanap na para hindi ka malilito. Kasi kadalasan nga, again, babanggit ko, yung FNS, FNA, or FNM, parang L, parang ganun yung usual. Shh! Ano ba yan? Manong. Bakit? Anong pinag-aawayan? Biskuit. Ang daming biskuit doon. So, pabalik tayo. Marami rin commercial tong video na to, pero matatapos natin to. Maniwala kayo. So, ayun nga, going back. Madali ganda to kasi at least hindi ka na mangangapa. Hindi mo rin kailangan tandaan. Just in case, marami kang keyboard. Alam mo yun, nandito lang yung function niya for Windows and Mac. Pero, ano lang, ang pinakamaganda ko pa rin talaga na testing na keyboard is yun sa Red Alien or Red Dragon. Basta may red siya na sa pangalan. Dahil automatic na siya. Nade-detect niya yung system. Sana ganun na lahat. Pero unfortunately, isang keyboard lang yun na nilabas nila for that specific layout. Wala na ako nakitang ganung function ulit ever since. Pero solid dun. Kaso nga lang, aluminum, ang hirap bitbitin. Wala lang, share ko lang. Anyway, going back tayo dito. So, sa gilid wala, ilalim wala. May cute na logo ka lang dito na Attack Shark. And sa ilalim, kickstand. Maganda to dahil again sa ganitong layout, yung iba walang kickstand pero ito meron. Oops. Cute. Paste stopper, syempre yung model Attack Shark X66. Okay. Very good. Nakita naman natin. At syempre pupunta na tayo sa typing test. Let's do this shit. Alright. Okay. Tanggalin na natin yung built-in na keyboard. Okay. Tulusin natin si mga pegs. Uy, naka-ready na pala. Ito, naka-ready na. Na-ready na pala natin yan. Alright. Saksak lang natin. Margalilit nagkakalkal. Okay. Kita ba? Kita. Ayos. Hindi ko lang... Usog ko lang ng onti. Hindi lang sakto sa screen nyo. Pero para at least mas swabe kasi yung forma ganyan. Okay, game. Oy, swabe. Restart. Okay, let's do this. Ang ingay nung naka-all sa labas.
Ah! Okay. Mabibigay ko agad. Isa to sa 2025, isa to sa mga magiging paborito ko. Bakit? Bakit? Layout. Dalawa lang. Again, hindi nila pinagsisikan yung maliliit na Control, Alt, at saka FN. Pangalawa, may knob. Just in case yung sa volume. And lastly, yung naging selling point niya sa akin is itong Windows and Mac. Kasi pag lumalabas, may dala akong MacBook, may dala akong Windows, na Windows na laptop. So, ang dali kong itatagal nito. At nakita at narinig nyo naman yung tunog, swabing-swab. Hindi ko sure kung swabing nyo narinig kasi medyo may nakahol-kahol sa labas. Pero, typing test, etong part na to medyo makunat lang ng bahagya. Siguro kailangan lang nating ilub ng onte. Pero hindi na tayo gumagawa. Hindi na tayo gumagawa. Pero dadaan tayo doon. Siguro one of these days. Pero hindi lang ngayon. Hindi ngayon yung araw na yun. Pero mali natin, di ba? Sa mga susunod na, o baka mag-guest tayo. Mag-guest tayo. Sino ba marunong mag-lube dyan? Comment down below. Tas video tayo. Anyway, so yun lang. Dito natin tatapusin. Feeling ko, para sa akin, isa to sa mga best keyboard this 2025 na ganitong layout. Ang ganda ng layout niya. Yung kulay, pleasing na rin para sa akin. Hindi siya ganung kaingay, sakto lang, swabe lang, steady kulay. And again, yung mga function keys niya sa taas, sobrang solid. At dahil dyan, dito na natin tatapusin. Bye-bye na guys. Babu.